Resiping ito mga mare ay gagamit nga tayo dito ng palabok pasta. Ito yung medyo matataba kumpara sa bihon. Bale, ibabad lang muna natin itong pasta mga mare sa tubig ng 30 minutes and then after nyan ay pwede na natin itong i-boil. Niready at nilinis ko na rin pala itong hipon na aking gagamitin dito mga mare. Ang sabi ng iba kapag hipon tapon ulo. Pero this time mga mare ay hindi ko ito itatapon dahil kakailanganin nga natin ito sa paggawa ng palabok sauce. So after ko nga ito malinis mga mare ay ito nga at pinakuluan ko na nga rin itong ulo ng hipon dito. Kailangan natin itong pakuluan at kukunin nga natin itong shrimp broth dito para mas masarap ang ating palabok sauce. Lalagay din tayo sa ating palabok ng tinapa mga mare. Nalinis ko na ito at natanggal ko na lahat ng tinik. At nang ma-ready ko na nga lahat ng mga ingredients na aking gagamitin mga mare ay dito nga ay una ko munang isi-sear itong hipon. Naglagay na rin ako dito ng salt and pepper mga mare para naman magkalasa itong hipon natin at nung okay na ay sinet aside ko muna ito at ipang tatoppings natin ito mamaya sa ating palabok. At dito pa rin sa same kawali ay isusutay ko na nga dito ang garlic and onion. Pagkatapos niyan, pag okay na at lumabas na ang aroma nito, ay pwede na natin isunod dito ang pork giniling. Maglalagay na rin pala ako dito ng salt and pepper sa ating pork giniling mga mare para magkalasa na agad ito. And then wait lang natin ito na ma-release niya yung sarili nitong mantika. And then pag okay na yan, ay isunod naman natin dito itong tinapa natin. Igisa lang natin ito ng mabuti mga mare at pag okay na yan, ay pwede na tayo mag-add dito ng annatto powder. And then after nyan, ay ilalagay na natin dito itong shrimp broth. Apo, Diyos ko, nagrigat mo't nga balik sunon aya, shrimp broth. So anyway mga mare, hahaluin lang natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw na nga itong nilagay natin na atsuete powder. Pwede rin naman kayong gumamit ng annatto seed kung yun ang mas bet nyo. At dito nga nag-add ako ng 3 cups of water and then naglagay ako dito ng isang nor pork cubes para mas malasa itong ating palabok sauce. At para naman ma-achieve natin ang malapot-lapot na sauce ng ating palabok ay mag-a-add nga ako dito ng breadcrumbs. Pero kung gusto nyo mga mare yung mas pino, mas smooth na sauce, maglagay kayo ng slurry or cornstarch with water. Anyway mga mare, ang sikreto talaga sa masarap na palabok sauce, maglagay tayo ng chicharon. Yes, yan talaga ang isa sa nagpapasarap sa ating palabok sauce. Kaya naman ito nga at naglagay ako ng marami. Anyway mga mare, kung gusto nyo ng mas malasa at hindi naman kayo maselan sa mga pagkain or seasoning, pwede kayo mag-add ng MSG dito kahit kaunti lang dahil yan talaga ang magpapasarap sa ating palabok sauce. Anyway, nung ma-perfect ko na nga itong palabok sauce mga mare, ay ito nga at kinuha ko na nga rin itong pinakuluan ko na palabok pasta at i-drain ko muna ito para hindi agad mapanis. At nang okay na nga ito mga mare, ay nilagay ko na nga rin ito sa ating palabok sauce. At ito na nga mga mare, ang ating palabok. Syempre luto na nga ito, kaya naman magpi-plating na tayo dito. Napakasarap talaga nito, kaya naman i-try nyo na din. Anyway, bago pala matapos ang ating luto sere for today, gusto ko lang pong i-shoutout si Madam Deolita Wilshire from United Kingdom, London. Maraming salamat po. At syempre kay Madam Sailor Moon na siyang nag-request nitong pansit malabon. Thank you for always watching all my luto serye. At kung umabot man kayo sa puntong ito ng aking video, please paki-comment na rin kung hanggang saan nakarating ito. At kung nagustuhan nyo naman ito, please don't forget to like and share. Maraming salamat po ulit sa panonood. I'll see you next vlog. Let's ciao!